Eh, magkirama ka lagari. Ako baka lang. Baka tatay sa Yang. patipad ako na yun. Tingnan lang ako nito. Dali pa magsunod sa akin si Ad. Init. Ayan, kinuha ko to kasi gagamitin ko ito. Pagdating nga dito sa bahay, kinuha ko na itong mga ritasong kahoy ng mga pinsan ko. 4 na piraso lang naman. At naghanap nga ako ng sukatan dyan. At yun nga, wala akong nakitang sukatan dyan. Kaya sinukat ko na lang yung pwedeng paglagyan doon sa likod na kung gaano siya kataas para patungan ng lagayan namin ng tubig. At sinimulan ko na ngang putulin ito yung 4 na magiging poste niya. Hindi rin talaga kalakihan yung mga ginamit kong kahoy kasi nga mga ritaso lang yan ng pinsan ko. Tapos yung iba naman ni ko dun kay tatay. Susubukan ko lang talagang gawin ito kasi kapag maging successful naman ay gagamitin namin. Pero kung hindi, wala tayong magagawa kundi itabi na lang. Sobrang akong nahirapan dyan sa pagputol ng mga kahoy na yan kahit hindi naman ganun kakapal. Kasi nga, ang ginamit ko na yung lagari ay panlagari sa bakal at hindi yan siya pang kahoy. At mabuti na lang talaga ay gising na gising sa mga oras na to ang aming Kuya Ado at siya nga itong tumutulong sa akin para patungan yung mga pinuputol kong kahoy kasi nga kailangan ko rin talaga ng pampabigat. Matagal ko na rin kasi talagang plano na gawan nga ng patungan yung lagayan namin ng tubig kasi nga laging busy ang aking Diyos sawa. Kaya nga ngayon ay sinipag ako at gumana naman ang aking kaisipan. Iniisip ko kasi kung kaya ko nga ba o hindi. Kaya tara, samahan niyo akong mapagod sa mga pinanggagawa ko na ito. Yun nga, habang nagpupukpok ako dyan, ay dumating nga itong aking Diyos sawa. Sabi ko sa kanya, iputulin niya muna itong kahoy na medyo malapad. Kasi nga, itong kamay ko ay sobrang sakit na kakagamit ng pangbakal na yan. Yan nga, kung makikita nyo ay nabuo ko na nga at pinatayo ko na siya kasi nga itatry ko nga diyang ipatong ang container namin. Ang container nga namin na yan na pinag-aagawan ng dalawa na to kasi nga biglang nagising ang aming BBTO. So dahil nga meron tayong goal, kailangan ko tong tapusin ngayon. At iniisip ko nga kung matibay ba talaga ito o hindi. Grabe talaga mga kananays. Kung alam nyo lang kung gaano kapagod palang mag-DIY ng ganito tapos yung gamit mong lagari, hindi pang kahoy. At yun nga, sinubukan ko nang ipatong yung container. At kung makikita nyo nga, ay maalog pa nga kasi nga kulang pa talaga yung mga pinanglalagay ko dyang pampatibay niya. At nilagyan ko muna lahat yan para naman tumibay at kayanin ang aming container. At hindi bumagsak.
Pinagpapatuloy ko nga dyan ang pagpupukpok ko. Ayan yung dalawa nga ay hindi rin tumitigil ang aking bunganga sa kasaway sa dalawang yang makukulit. Dahil nga sobrang napagod ako dyan, ayan na, tapos na. At yan ang resulta. Pipinturahan ko na lang yan para naman gumanda din ang kanyang kulay. So ayun lang mga kananay, hanggang ganito na lang. Salamat sa panonood.